Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! At ngayong araw, pag-uusapan natin ang matinding babala umano ni dating Senate President Franklin Drilon sa Senado. Huwag raw suwayin ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. May banta raw ng constitutional crisis at posibleng panggaan ito ng dalawang malalaking sangay ng gobyerno. Handa na ba kayo? Tara, himayin natin! Ayon nga sa ulat ng Ang Balita Ngayon, FB, noong Hulyo 27, 2025, iginiit umano ni ex-Senate President Drilon na wala ng bisa ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte nga raw. Batay raw mismo sa desisyon ng Korte Suprema. Bakit raw? Dahil labag ito sa one-year bar rule sa impeachment at hindi nasunod ang due process. Kaya null and void daw mula't simula pa lang. Ayon pa kay Drilon, kung ipagpipilitan nga raw ng Senado ang impeachment trial, para na rin raw itong paghamon sa kapangyarihan ng Korte Suprema bilang Constitutional Court. Ito raw ang buod ng babala ni Drilon. The Supreme Court has the final word on constitutional issues. Malinaw, hindi pwedeng ang Senado o Kongreso ang magdesisyong sila ang mas tama kaysa Korte Suprema. Kung itutuloy pa rin daw ang trial kahit sinabi na ng Supreme Court na walang bisa ang complaint, pwedeng mauwi ito sa constitutional crisis o yung tinatawag na banggaan ng constitutional powers. Pero teka, may kontrapanig dito. Ayon raw kay dating Senate President Tito Soto, pwede raw balewalain ng Senado ang ruling ng Supreme Court. Kasi raw, ang Senado ay separate constitutional body. Ang tanong, ganun ba talaga kasimple yun? Pwede ba nating sabihing wala kaming pakialam sa Supreme Court? Kami ang Senado. Sabi nga ni Drilon, mali raw ito dahil if Congress insists, it would be a direct challenge to the Constitutional Court. Kaya mukhang lumilinaw na ang pahayag ni Drilon. Batas muna bago politika. Mga katinig ng bayan, ito ang punto. Kung may ruling na ang Supreme Court, may obligasyon ng lahat. Congressman man, Kongreso man, Senado man, na sumunod. Kapag hindi tayo sumunod, sinisira natin ang institusyon ng hustisya. Lalo na kung malinaw raw na hindi nasunod ang proseso at wala ng bisa ang complaint. Pangamba tuloy ng ilan. Ginagamit lang daw ba ang impeachment para sa politika, hindi sa katotohanan? At kung totoo raw ito, delikado ang kalalabasan. Sa dulo mga katinig ko, ito ang dapat nating tandaan. Ang tunay na demokrasya ay hindi lang botohan o dami ng boto sa Kongreso. Ang tunay na demokrasya ay pagsunod sa proseso at respeto sa batas. Kung mismo ang Korte Suprema na ang nagsabi na null and void ang complaint, dapat raw itong igalang. Dahil kung hindi, ang tanong ni Drilon ay simple pero mabigat. Handa ba kayo sa isang constitutional crisis? Kaya sa mga senador at mambabatas, kung para talaga ito sa bayan, sumunod sa batas.
hindi sa dikta ng politika. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, yan, ibang senator at congressman, parang mawalang alam sa batas. Dapat lahat nga ng mauupo sa Senado at Kongreso mga abogado para di nagkakagulo sa gobyerno. Madami kasi nagdudunong-dunungan lang, pero ang totoo, mga walang alam. Next election, our choices for senators and congressmen must be a lawyer, not just able to read and write. They should know their limitations. Bakit sila maniniwala sa Supreme Court? Di ba nga, wala namang respeto ang gobyernong ito sa justice system natin. Malinaw na ba na siguro yan sa lahat mula noong tahasan nilang pinadala ang Pangulong Duterte sa The Hague. Tama talaga ang sinabi ni Senator Drilon. Mahirap makaintindi ang mga walang alam sa batas. Dapat daw, mas maganda kung abogado ang mga nakaupo. Ex-Senator Drilon, kahit di favor sa mga Duterte, ay matuwid ang isip regarding the decision ng Supreme Court. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!